2 beses na tayo naghahanap sa cabinet, ate. Wala talaga yung anak mo rito. Saan ba nagtago yun? Walang itong naranasan namin ng kapatid ko sa dati naming bahay. Naglalaro kami ng kapatid ko at ng anak kong 3 years old ng tagu-taguan. At ng time na to, ako ang taya. Kaya nagsimula na akong humarap sa dingding at nagsabi ng katagang, tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. Pagkabilang ko ng 10, alam ko na kung saan sila nagtago. Kasi dun lang naman lagi ang taguan namin. Hindi naman seryosong laro to. Saktong pampalibang lang sa anak ko. Nauna kong nahanap yung kapatid ko, tapos pinuntahan ko yung cabinet namin dahil sigurado ko dito nagtatago yung anak ko. Pagbukas ko ng cabinet kung saan lagi nagtatago yung anak ko, wala siya doon. Kaya nagtaka ako. Ang ginawa ko, tinanggal ko kagad yung ibang damit dahil baka nakatalukbong o hinaharangan niya lang sarili niya ng damit. Pero hinalukay ko na lahat, wala talaga siya. Kaya hinanap ko siya kung saan pa siya pwede magtago. Sa ilalim ng lamesa, ilalim ng kama, at likod ng pinto. Pero wala pa rin siya doon. Kaya bumalik kami ng kapatid ko sa cabinet para siguraduhin kung wala ba talaga siya doon. Pero wala talaga yung anak ko sa cabinet. Kinakabahan na kami ng mga oras na to kasi baka lumabas siya ng bahay at sa kung saan siya nagtago. Kaya lumabas kami at hinanap namin siya pero wala kaming natagpo ang bakas ng anak ko. Nagtanong na ako sa papa namin kung nakita niya bang lumabas yung anak ko pero sabi niya wala raw lumalabas ang bahay simula nang maglaro kami. Kaya base sa sinabi ni papa, naghanap ulit kami sa loob ng bahay kasi baka nasusulok-sulukan ng bahay lang yung batang yon. Matapos namin maghanap, wala talaga siya. Saka ang nakakapagtaka, maliit lang ang bahay namin kaya napakadaling hanapin kung nandito lang siya nagtatago. Kaya sa pag-aalala namin, naisipan ng kapatid ko na tignan ulit namin yung cabinet. Dahil dun lang siya talaga nagtatago. Sa pangatlong bukas namin ng pinto ng cabinet, biglang nandun na yung anak ko at nakangiti pa siya. Takang-taka ako nung makita ko siya. Pati rin ng kapatid ko nagtataka kasi tinignan naming dalawa siya dito sa cabinet na to at wala siya kanina rito. Sinubukan namin siyang tanungin kung saan siya nagtago kasi nung taon na to marunong na magsalita ang anak ko. Pero ang sabi lang nun, nandun lang daw siya sa cabinet na yun at hindi raw siya umaalis doon. At hindi raw nagbukas yung cabinet na yun bago namin siya makita. Marami pang kababalagan na na-experience ko sa bahay namin dati. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kung anong misteryong nangyari sa anak ko at anong hiwaga ang meron sa loob ng cabinet na yun.